My Heart Will Go On. Ito ay ayon sa sikat na mga awit na si Celine Dion. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na kalagayan niya? Ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ko ang totoong kalagayan ni Celine Dion. Ipinanganak ng ika-30 ng Marso ng taong 1968 sa Quebec sa bansa ng Canada. Siya ay ang bunso sa 14 na magkakapatid. Iisa ang naging hilig ng buong pamilya ni Celine. Ito ay ang musika. Bata pa lamang, nakikisama na ito sa kanyang buong pamilya sa pag-perform nito sa lugar nila. Nang siya ay 12 taong gulang pa lamang, una nitong isinulat ang kanyang kauna-unahan na kanta. Ipinadala naman ng kanyang ina ang cassette tape na ito sa isa sa pinakamagaling na manager ng mga awit sa Canada. Ito ay si Jeanette Reno. Agad na pinapunta nito si Celine sa kanyang opisina at saka binigyan ng lapis at sinabi, "Ito ang magiging mikropono mo. Dagdag nito na kumanta ka ng kanta na bebenta sa buong mundo." Na siya namang ginawa ng batang si Celine. Ito na ang simula ng kanyang pag-awit. Simula nga noon narinig na ng buong mundo ang napakaganda na tinig nito. Ang ilan sa kanyang mga pinasikat na mga awitin ay ang My Heart Will Go On na ginamit naman sa pelikula na Titanic, ang Beauty and the Beast na ginamit naman sa klasikong cartoons na pelikula ng Disney, ang makapagdamdamin na It's All Coming Back to Me, Because You Love Me, at ang paborito ng mga nagvi-video okay na ang Power of Love, All by Myself at To Love You More. Tila ba wala na makaaawat pa sa tuloy-tuloy na tagumpay ng mga awit. Hanggang sa pumutok ang balita ng taong 2022 na inanunsyo nito na ika-cancel niya ang kanyang mga concert dahil na rin sa noon ay ang laganap na pandemic na COVID. Ngunit nasundan pa ito ng isa pang pagkakansela. Sa pagkakataong ito, ang dahilan ay ang matindi nito na pinagdaraanan sa kanya naman na kalusugan. December 2022, inanunsyo nito sa pamamagitan ng video na siya ay natuklasan na may kalagayan na tinatawag na ang Stiff Person Syndrome. Ang Stiff Person Syndrome po mga katinagalog ko ay isang pambihira o rare na uri ng karamdaman na nakaaapekto sa kalamnan o sa muscle ng isang tao. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, ang ilan sa mga nararanasang simptomas ng mga may taong ganitong kalagayan ay ang masakit at paninigas ng kalamnan o maso. Hindi rin nila nakokontrol ang paghilab ng mga kalamnan o spasm sa kanilang buong pangangatawan. Dagdag ng mga espesyalista na habang tumatagal pa ay magiging palala ng palala ang mga simptomas na ito. Maaaring kasama na rin sa mararanasan ay ang kawalan ng kakayahan kontrolin ang mga muscle sa paa, kaya sila ay madalas na natutumba. Lalo na pag biglang inaatake sila, maaari ding manlabo ang kanilang mga paningin at mahirapan sila sa pagsasalita. Ang masaklap sa kakaibang kalagayang ito ay wala pa pong lunas ang Stiff Person Syndrome. Matindi ang epekto ng sakit na ito sa mga taong tinatamaan ito dahil madalas na sila ay nawawalan ng kontrol sa kanilang kamay at binti. Nagiging sensitibo rin sila sa ilaw at maging mga ingay. Ang ibang malala ang kalagayan ay hindi na nakatatayo at nakauupo ng mag-isa. Kinakailangan po ng matinding kontrol sa muscle ang pagkanta mga katinagalog ko. Lalo na at mataas ang mga liriko at tono na inaawit nito. Sa mundo ginagalawan ng katulad ng mga awit na si Celine Dion, importante ang ilaw at mga tunog. Lahat ito ay bawal naman sa kalagayan nito ngayon sa kanyang kalusugan. Ayon sa huling post nito lamang October 23, na dahil sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ng kanyang 3 mga supling, ay naging mas maigi ang kanyang kalagayan. Pinabulaanan nito na mayroon siyang sakit sa pagkain o ang tinatawag nila sa Ingles na eating disorder. Payat lamang daw talaga siya at napakaswerte niya. Dagdag ng mga awit na mas naging mabagal ang kanyang progreso, kaya nakalulungkot man ang inaakala niya na 8 buwan na rehabilitasyon sa kanyang kalagayan upang makaawit na siyang muli
ay hindi muna matutupad pa. Ito ay dahil ayon mismo sa kanya na wala pa rin itong kontrol sa muscle sa lalamunan niya na siyang kinakailangan niya upang makaawit muli ng katulad ng dati. Kaya naman matatagalan pa talaga bago bumalik sa entablado ang sikat na mang-aawit. Ngunit ayon sa kanya na pasasaan ba at darating ang panahon na muling maririnig ng mundo ang tinig niya. Mga katinagalog ko, wag po basta-bastang maniniwala sa mga nakapost na kung ano sa internet na siya ay pumanaw na. Mas nagiging maigi po siya, hindi man gumagaling, pero mas maayos na ang pakiramdam niya. Mga katinagalog ko, alin pong kanta ni Celine Dion ang pinakapaborito nyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.